Makikita natin dito idol na 100-89 ang score. Lamang ng 11 ang Phoenix matapos silang humabol din sa lamang ng Portland noong second at third quarters. And on the way na talaga ang Phoenix sa panalo kasi nasa kanila ang momentum with a 23-6 run. Alaga na lang talaga. And kahit na ganyan, nakahabol pa rin ang Blazers. Unang pinutol nila ang lead sa pamamagitan nitong Jrue Holiday na floater, bale siyam na lang. Then sa possession ng Phoenix, nagpabaya sila rito. Si Jalen Green niyang makakagawa ng turnover nila idol, in which mahirap din sisihin na patalo siya kasi siya ang nag-lead ng scoring dito sa Suns this game eh. Though sobrang pabaya lang nitong ginawa niya na behind the back pass. Una, hindi naman din siya yung point guard para magganyan. At pangalawa, pwede pa rin siyang umatake sa space dito, pero ganyan ang napagtripan niyang gawin. Sayang yung possession dito idol para sa kanila, di ba? So nagka-success tong Portland sa back-to-back na drop coverage na depensa nila. Kita natin doon sa unang clip and ngayon na si Donovan Clingan ay napakababa dito sa pick play. Ang nangyayari kasi dyan ay tila itutulak ni Avdia si Brooks papalapit kay Clingan para mailang to na tumira. Sobrang laki at sobrang nakakatakot din kasi itong si Clingan idol. That's why maganda ang setup nila dyan. Good contest mula sa big man. Sa kabilang banda, ganito rin po ang ginagawa ng Phoenix sa kanilang depensa. Hindi umaangat ang big man upang salubungin yung guard. Ang problema nga lang sa sobrang laki at lapad nga po ni Clingan, hindi na po nakadikit si Jalen Green dyan kay Holiday. Walang punto si Clingan dito at hindi rin siya umiscore ng malaki, pero kita nyo, mahalaga rin sa Portland yung ginagawa niya. Again idol, questionable po na galawan mula kay Jalen Green. Kita muli natin nag-aabang lang sa may loob tong si Clingan sa mga screen. Drop coverage po muli ito. Then nagka-advantage pa nga ang Phoenix gawa nung natumba si Avdia dito sa depensa. For some reason, hindi pa natin na-mention si Booker kasi tila hindi rin siya sinasama sa play. Or maybe, dahil si Kabayan nga po yung mainit din. Pero bad decision making to mula sa kanya, though move po ni Green to yung parang nag-fade siya sa gilid sabay bitaw. Ang kaso, handa nga lang si Clingan sa galaw niya na yan at matcha-challenge niya to ng husto. Hindi ko po alam if tamang strategy na ba yung mag-ubos ng oras sa ganitong stage ng laro kahit na 4 minutes plus pa ang nalalabi sa oras. Pero mukhang mas okay na nga yun kesa sa ganitong nagto-turnover lang si Green. Good di ulit kay Clingan, sinayang po ni JG yung possession na may advantage sila. To be fair idol, ito po yung ibang angle, mukhang nungod-good ni Green yung mukha niya dyan sa biceps ng Clingan. Foul kaya to kahit na mukhang si Kabaya naman yung yumuko. No call nga to pero hindi ko sigurado idol, kaya let me know in the comments. Tapos ito pa, nakatawid na ang Portland patira na si Sharp. Magiging mintis yan nakuha po ni Clingan idol at naipasa na kay Avdia ang bola. Literal na 3 tao na yung nakahawak ng bola mula nung pinakita natin ang clip na ito, pero yung Phoenix, 4 lang silang defenders dyan. Aba, hindi ko na i-mention kung sino yung wala. Talagang sunod-sunod na error mga idol. And dama rin talaga tong presensya ni Donovan Clingan para sa Portland idol. Low, another questionable na depensa to kasi nga mukhang nasakop niya yung landing spot ni Booker. Either yan or sobrang umabante lang talaga si Booker para mag-landing siya kay Clingan. Ang hirap din i-judge talaga dahil malaki si Clingan at siya rin mismo ay entitled sa sarili niyang cylinder just as much as si Booker din ganon. Pero this is a no call kaya hindi na naman nakascore tong Phoenix. Then another pabayang galawan ulit sa Phoenix idol. Heto pwedeng flop to kasi literal na tinulak na ni Ighodaro si Camara at wala namang nangyari kay Camara dyan. Di siya natumba. Pero nung pumangalawa kasi di bumagsak na si Camara para makita ng mga ref. Pwedeng flop to idol though hindi mo naman maikakaila na nanulak na si Ighodaro dyan, di ba? Then nag-iba yung laro rin dito. Sinalta po ni Coach Splitter tong si Jeremy Grant kapalit ni Clingan para magkaroon ng spacing tong team nila sa opensa. Hirap din kasi sila mag-drive nung nandyan si Clingan at binabara niya yung loob. Kaya tignan nyo yung nangyari. Instant offense. Hindi nakapag-adjust kagad yung Phoenix at binara pa rin nila yung loob kahit na stretch big na yung nandyan. 3 na lang idol. Para po sa akin, masyadong nag-backout tong si Kabayan dito. Though hindi natin siya masisisi kasi siya nga yung leader nila sa scoring this game. Pero parang hindi kasi siya nagpapakita nung diskarte ba. Hindi niya minamind games tong Portland kahit na sila ang lamang sa mga oras na ito. Parang hindi nag-fake, tila nagmamadali. Tunog nagmamarunong ako mga idol, oo, pero yun lang naman yung mungkahi ko habang pinapanood ko to. Parang okay pa kung kay Booker nila binigay, mas tiwala ako dun. Tignan nyo po rito nung si Avdia naman yung umatake. Well, mas malaki naman din siya pero pumreno kasi siya rito, or at least nag-change ng direction para mapagpag yung defender na si Green din. Nalugi rin yung Phoenix kasi sila yung nag-adjust sa Portland at tinanggal din nila ang kanilang sentro para tapatan ang small ball nitong Portland So wala nang help defender dyan na malaki. Muntik na namang madala itong si Green idol, feel ko ay foul na talaga to Nagka-contact siya sa shooter habang airborne pa lang to. Minsan nga kahit braso lang matapik mo, foul na. Ito airborne, nasa ere pa idol. Nag-close out lang naman siya dyan na nagpapakita na dumedepensa rin siya. Pero yun nga, muntik pa siyang madali ng foul, buti at no call to. Pero pasok pa rin niyang go ahead bucket ni Jeremy Grant.
So by this time idol, kumpiyansang-kumpiyansa na nga rin po si Denny dahil una, may advantage siya sa tao niya. Ang laki nga niya kumpara kay Goodwin. Pangalawa, literal na kahit sino tumao sa kanya ay mas malaki pa rin siya kumpara doon sa 5 sa floor. Ang biggest player kasi sa court itong Phoenix ngayon ay itong si O'Neal na around 6'6 or 6'7 lang. Kaya kita natin na kinontrol niya talaga ang possession na ito at gustong kunin tong ISO. Pinaalis niya si Sharp dyan para mas maluwag ang atake niya sa kanan. Kita natin kahit si Grant tinuturuan si Sharp kung saan pupunta. So nakita natin yung purpose nun, wala nang nag-aabang sa kanya sa kanang wing at ang aatupagin na lang niya sa kanyang strong side ay yung defender sa kanang corner naman. Which is hindi na nga problema gaano kasi by that time ay nasa loob na rin siya. Too big talaga si Avdia sa mga ito at tila na ulit yung layup niya. So yan po ang nangyari idol, yung iba talaga dyan dahil sa mga error ni Jalen Green, yung iba pabaya. Yung iba naman parang no call. Pero it is what it is. Then yung iba naman ay dahil sa matalinong adjustment ni Coach Splitter to go smaller kahit na medyo naapektuhan yung rim protection nila. Ang nangyari tuloy ay more spacing sa drivers at nagiging sanhi na rin yan kaya naka-atake rin si Avdia ng maayos-ayos noong dulo. Kaya Portland Trail Blazers na po ang pumasok sa playoffs mga idol. Sila ang nakakuha ng 7th seed 5 years ago na nung huling sali nila kaya solid din na achievement yan. Ano po masabi nyo sa game na ito idol? Para sa akin, absolute cinema rin panoorin eh. Kaya ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.